Ginang Franz, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Wala na patumpik-tumpik si Senator Jingo Estrada na retsuhang pagtatanong kay Franz Ruiz, ang amo na namaltrato kay LB Vergara na umantong sa kanyang pagkabulag. Sinuntok sa tainga at inuntog ang ulo sa pader ng comfort room at lababo. Ito ay nilahad ni LB Vergara sa pagdinig ng Senate Committee of Justice of Human Rights. Kaugnay sa pananakit ng kanyang amo na sina Pablo at Franz Ruiz na taga-Occidental, Mindoro. Ayon pa kay Vergara, dumudugo ang kanyang ulo sa tuwing inuuntog siya sa pader ng kanyang among babae. Dahil sa madalas na pananakit, sinabi pa ni Vergara na may pagkakataon na nahihirapan pa siyang huminga. Wala man daw siyang maling ginagawa na ikagagalit ng kanyang amo. Ayon pa kay Arlene Iroruso ng Batangas Medical Center na siyang nagsuri sa mata ni Vergara, dumugo ang mata ng kasambahay dahil sa trauma. Tinanggi naman ni Franz Ruiz na milagtrato niya si Vergara at iginiit pa niya na nakuha niya ang kanyang injury dahil sa pagkipag-away niya sa kanyang kapwa kasambahay. Dagdag pa ni Franz ay madalas na hindi naliligo si Nanay Ilby, kaya ito may mga sugat sa katawan dahil sa kanyang pagkakamot. Ayon pa sa amo ni Nanay Ilby ay may puti-puti na daw ito ang mata bago pumasok sa kanila bilang kasambahay. Kaya daw nabulag dahil sinuntok daw ito ng kapwa niya kasambahay na lalaki dahil pinakailaman niya ang gamit nito. Ating tunghayan ang hearing nila sa Senado tungkol sa kaso ni Nanay Ilby. Ginang Franz, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway? Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang Franz, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-aaway daw kayo nung magkakasama doon, nung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yung po yung at LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yon. You address the chair, okay? Oy, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, Franz. Ginang Franz. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata, na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya, tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko,
pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka ako wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang Franz, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang akong nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung bagong pasok siya? Nung may clip pa yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Hindi lang. Aling LV, ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanongin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, dalawang mata? Opo, malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So, nakakita ka pa noon? Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh. Your Honor, ang 2017 po nasa barangay 6 kami, ang 2019 po nasa barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litratong ito, yun daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Sabi na opo. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyan ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko, ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay, sorry, GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat, ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yan, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Teka muna, Ate po yan si Ate Franz. Teka muna, sa Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwedeng magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI,
na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka, magagawa ba magagawa ba ng isang tao lamang? Yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon po ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM o whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi Your mo Honor. sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po baga po ay Sabihin mo ko, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho bulag na. Your Honor, hindi to lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung magilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, pero may puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, para mo masasabi may mga puti-puti na ano. Kasi, Your Honor, Ayos ang itsura niya nung pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LB. Maayos ang itsura niya. Pati yung si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbi-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin yan. For purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that, ano mo na lang, screenshot and then kunan mo litrato para may record tayo. So, pwede nyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan ipa-forensics yan kung kailan kinunan yan Kung bago lang yung larawang yan o 5 taon na yan o 1 buwan pa lang. So, pakita mo, records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina, hindi mo na makita ngayon. Alin yung litratong yun? Na nasa beach, may puti-puti ang mata, so it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuhanan na lang yon. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve the cellphone para kunan mo na lang to form parts of the records of this case, of this hearing. So nakita nyo na yung litrato na gusto nyo ipakita kanina kay Senator Estrada na gusto nyo kanina, minamadali nyo si Senator Estrada na may litrato na gusto nyo ipakita. Ngayon, gusto na natin makita talaga yung larawan. Ano yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, pinorward ko po sa aking lawyer kanina. Pinorward niya. Hindi, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, Po. sana makita na ng... Comsec, kuna mo na ng litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Cellphone mo. May date naman yan lalabas naman ang date dyan. At saka makikita kung kailan yan kinunan. Nakuna na, Comsec? Mr. Chair, habang hinintay natin na ma-flash sa screen, Aling Franz, Ginang Franz, Please proceed. Yes, Your Honor. ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po, naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po.
Tapos nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado. Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kaming mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na may pina-refer sa amin si attorney. Tinignan namin, namili po kami. Ngayon, ang pinili po namin, yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang, ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala May po, kaya. wala po, Your Honor. Dahil sa itsura ng mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan Eh naman. kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda Opo. ng isang tindahan sa probinsya, I don't think, hindi naman sa minamalit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Kalugar po sila. Kano? Magkano? Konti lang po. Magkano nga? Eh kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Opo, konti lang po. Magkano nga yung konti? 100,000, 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yun po ang totoo. Okay. Ito yung Aling Tasing. Yan ba yung mukha ni Aling LV? Ha? Kamukha po. Kamukha. Opo. Hindi siya yan. Titigan mo maigi. Siya po yan, siya po. Kailan kinunan tong picture? Siya yan. Wala naman pong bulak siya. Walang bulag. Hindi. Kailan tong picture na ito? Yung picture na yan, Your Honor, is February 4, 2020. Birthday po ng nanay namin, 60 years old ng nanay namin, sa San Jose po yan. 2020. Maayos na maayos sa itsura. Opo. Ha? Ano yung sinasabi mong puti sa mata? Yung gilid po ng kanyang mata, Your Saan? Honor. Meron ba? Meron po yan sa gilid po. May mamuti-muti sa gilid ng mata. Meron po yan. Dok, ano sanhin ng puti-puti? Dok? Doktora? Your Honor, pwede ko po makita yung picture. Kasi, hindi po, pwede ko po Hindi, yung mismo, kasi, the actual. para po Siguro Comsec para. Meron ba? I don't think that's quite significant dito sa picture. Napakita mo kay doktora. Aling Tasing, siya yan, ha? Siya yung kapatid mo, si Aling LV. Your Honor, parang wala naman pong mga white opacity, Your Honor. Ano yung sinasabi mong white, Franz? Mismo yung doktora nagsasabi, wala naman ng kagalos-galos. Ang linis-linis. Your Honor, yun dito po sa gilid ng ganito niya, may mga maliliit na pong puti-puti, Your Honor. Pwede ba close up, doktora, yung picture? Nakita ko na po, Your Honor. Wala naman po, Your Honor. Hindi ko naman po nakakita yung white. Your Honor, dadalahin ko na lang po yung original niyan. Although, Your Honor, of course, I cannot really say about the white opacity na sinasabi niya because it's better po na yung description ko po kasi ng white opacity is through a slit lamp. Although, ngayon po kasi, Your Honor, grossly, kita po talaga yung white opacity ngayon because of the injury. But yung sinasabi niya po kasing puti-puti, maybe po baka ibang whitish opacity yon, baka arcosinilis, na normal. Baka lang po arcosinilis. Usually po parang may white ring, no? Yung bilog ng mata natin na black, usually may white ring siya sa side, no? As in literal po na white, no? Usually naman po because of increased cholesterol po sa pasyente, but it's not from the injury po, Your Honor. If yun po yung nakikita niya.
Okay. Aling Franz, Ginang Franz, tukol sa sweldo. Ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate LB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Pandemic. Opo. 5,000. Opo. Yan, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LB sa akin na masukan, Your Honor. Hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 20, 2020. Opo. Opo. So kung 2019, wala pa akong pandemic na. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan ng time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata nangyari yung sa amin nun. Hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor na wala pa hindi pa natin naririnig yung Wuhan noon. Nung 2019. Di ba? Wala pa noon yung Wuhan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na noong August 2019 ay may COVID na. Wala pa ho. Parang nag-start po parang December. Pero nang minare-report na, Na po namin. naririnig na. Pero nung diniklara ng World Health Organization, hindi po Sa ako atin doktor, March. 2020 na. Opo, 2020 na po. Opo. Oo. Yes po So, yun. wala pa Ma'am Franz, wala pa hong COVID noong August 2019. Wala pa ho noon. Teka, Mr. Chair, Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo. Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano Hindi po? po. Totoo? August 7 po. Ano naging trabaho niya sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor, ang 2017 po namin, sa kalsada po kami, Your Honor, doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa, nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok Sa 15 daw ho yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, na doon po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB. Ate LB. Yung tanong sa chairman, hindi ho. Ay, sorry po. Oho. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang barangay 7 at barangay 6. Till 2015 to 2018 na barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling LV na hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling LV, hindi ka pa raw kilala ni Ginang France noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling LV doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Tapos po. Tapos po, yung tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin. Sa pesto. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulan 2019, 5,000 Hindi po Sa totoo. buwan? Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po.
Totoo ba yan? Before you proceed, Senator Estrada, meron po ako nabalitaan, Aling LB, na nung kayo ay lumipat na sa Batangas City, galing nung kayo ay nakaalis sa Mindoro, pumunta ng Batangas City, merong pagtatangka na ang iyon dating amo na isuli sa'yo ang isang pitaka na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na hindi mo tinanggap. At dahil sabi mo, wala ka namang pera. Totoo yun? Totoo po yun, wala po akong pera kahit 5 duling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Hindi, pero pinadalang ka raw ng, nakakalimutan mo raw yung pitaka na may 20,000 pesos. Totoo ba may 20,000 pesos? Wala po, hindi po Wala. totoo yun. So anong ginawa mo nung binibigyan ka ng pitaka na naiwan mo daw at pinasoli mo ba? Pinasoli mo yung pitaka? Hindi mo tinanggap? Hindi po. Mrs. Garcia Ruiz, totoo ba na meron kayong pinadala na 20,000 nung nakaalis na sa Mindoro si Manang LB at pumunta na ng Batangas City, pinahabol niyo yung 20,000 at di umano pinasabi niyo na may nakalimutan kang pitaka rito, may laman 20,000 piso at hindi tinanggap ni LB dahil hindi nga daw siya nasweldo. Totoo ba yon? Your Honor, nung ibinalik na po si Ate LB sa kanila, sabi ko sa Mr., dalhin mo na rin yung gamit ng Ate LB, total na sa pamilya niya. Kasi po, Your Honor, may tira pa pong sahod ang Ate LB sa akin na 20,000. Sabi niya sa akin, kapag aalis na ako, tayo sa kakukunin. Ari po, ilistahan, Your Honor, ng mga lumang notebooks na mga bali ng Ate LB. Ang mga listahan ng kanyang mga pinasahod sa kanya. May pirma? Listahan po ng mga kasama niya kasi, Your Honor, hindi baga po ako ang naglilista ng mga kasamahan nila ng mga nagabali, yung kasamahan din po nila. So, teka, balikan ko with the permission of Senator Estrada. Balikan ko. So, totoo na nagpadala ka, nagpahabol kayo ng pitaka na may lamang 20,000 pesos. Tapos mga damit niya po, Your Honor, na naiwan sa amin. Sa 20,000 pesos. Opo, Your Honor. So, pinasoli sa'yo, hindi? Hindi po ipinaharap ng pamilya niya si Ate LB. Ang sabi daw po, na doon siya sa isang kapatid. Yun ang sabi. Kasi, tapos ang sabi daw po, sa kanya nakuni, isa ka na yan, sabi daw po ng ganun. Hindi siya pinakita sa amin. Nasaan na yung pitaka? Daladala mo ba dito, yung pitaka? Wala po, Your Honor. Nasaan na yung pitaka? Nandun po sa bahay, kasama ng mga gamit niya, sa Mindoro po. So, nasa inyo? Opo, sa Mindoro. Nandun din yung 20,000? Opo, kasama ng gamit. Doon sa perang 20,000, ano ang laman ng pitaka? Wala na po, tsaka mga damit lang po. Ayun. Kasi, Aling LB, ikaw, may pitaka ka ba talaga? Po? May pitaka ka? Opo, yung panlalaki po na parang batik po. Nasaan na yon? Tinapon na po nila yun, yung mga kasama po ng mga gamit ko noon. Ayun. So, yung bang pitakang sinosoli sa'yo ay yung pitakang panlalaki? O ibang klase Hindi ko na pitaka? po alam yun, hindi ko na po nakikita. Kasi, Ma'am Garcia Ruiz, pag ang tao po ay may pitaka, sa pagkakaalam ko, may kasama pa yung ibang mga bagay. May ID, mayroong mga larawan, pero yung sinabi nyo kanina, pitaka lang na pera ang laman. Wala siyang litrato kung Comelec ID o kung ano man. Walang ganon. Wala po, Your Honor. Dumating po kasi siya, wala siyang mga dala sa aming ganyan, Your Honor. Wala siyang identification card. Wala po mga dalang mga ganyan. Wala po, Your Honor. Kanina, binabanggit ka na yung listahan na ginawa ng mga kanyang mga kasama sa trabaho, yung mga bale. Pero kanina, siguro mga 1 oras na mahigit ang nakakalipas at naririnig nyo rin. At ito ay bahagi ng records ng pandinig na ito. Narinig nyo rin na sinabi ni Manang LB, na tuwing merong mababasag na plato, may mababasag na siguro tasa o kung ano man mga gamit sa bahay, ibinabawas, kinakaltas doon sa kanyang sweldo. At yun ba yung nililista nyo? Your Honor, ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV? Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bili. Tapos yung mga karne na nilalagyan niya ng hindi ka nais-nais. Nililista niya yun? Nandito po, Your Honor. Hindi, Your Honor. Nandito po. Teka, Comsec, can you screenshot again? Can you take a photo of the screenshot of the list being
shown by Mrs. Garcia Ruiz. May listahan. Ito yung mga kinaltas nyo. Po yan. Ma'am Ruiz. So yung sa kakakaltas nyo, ibig sabihin, wala na siyang sweldo? Mayroon pa pong tirang 20,000, Your Honor, nung late na po, kunti na po ang binabali-bali niya. Tapos, Your Honor, may natira siyang 20,000. So kaya nagkaroon ng laman ng pitaka na 20,000 kasi yun yung balanse. Opo, yun po yung pira niya na natitira niya. Sino naglagay ng 20,000 doon? Yun po yung pira niya natira niya sa akin, Your Honor. Pinapabigay ko na sa kanya. Kasi, Ate LB, alam mo yun, nasabi mo sa akin. Teka, yung bang pera na 20,000 ay tinanggap niya o nilagay niyo lang sa pitaka at pinahabol sa kanya sa Batangas? Ay, pinatago niya po sa akin yun, Your Honor, na tirang pera po niya. Sabi po kasi niya sa akin, Your Honor, ate, yung tirang pera ko, hindi ko na muna kukunin. Saka ko na kukunin kapag mag-alis ako. Eh, di ka po kinuha na po ng pamilya niya. Kaya pinadala ko na din po, Your Honor, kasama po ng kanyang mga damit. Tinapon niyo raw yung pitaka niya, sabi niya. Pati ibang gamit niya. Hindi po, nandun pa po yung mga gamit niya, Your Let the Honor. records reflect that the committee secretary was able to retrieve the list of the kaltas. Yung mga binawas. Hawak mo na, Comsec. Ito yung listahan, yung telebisyon, yung mga kung ano-ano na kinaltas nyo. Makinig kayo, Ma'am Ruiz. Makinig kayo sa akin. So, ito yung listahan na binigay nyo. So, pag inad natin lahat yung kanyang pinagtrabahuhan, doon sa iyong aligasyon na nagsimula siya ng 2019 at sa kanya namang claim na nagsimula siya ng 2017. Pag inad natin 5,000 a month in 1 year, ilan yon? Ilan yon? 60,000. Kung ilang taon yan, pag inad natin yan at sinubtract natin yung nabasag na telebisyon, nabasag na cabinet, ang lalabas na lang ay 20,000. Let the committee secretary is directed to mathematically compute the salaries, the total accumulated salaries of Manang LB Vergara. Kung ito ay 2017 o 2019, i-add mo lahat, ibawas mo ito. Fish, 140. Damit, 250. TV. TV, Kano? wala dito yung TV. Magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon. Sa sunod na lang po na hearing namin. Sa pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV. Sa TV. Parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo? Opo. Sa sweldo niya? So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya. Tapos dumaan lang po siya. Nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Ito yan. Doon po sa may sala yun, Manang Your Honor. tapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na staying. Kumbaga, natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, tumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumanap? Nalaglag? Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. Aling LV. Sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. Bago natin taasan po Manang LB ang ating boses dito sa pagdinig na ito. Huwag po tayo magagalit. Kinakaila ni Aling LV. Your Honor, meron naman pong mga testigo na magsasalaysay ng tungkol sa bagay niya yan. Kung halimbawa, kaila niya man, Your Honor. Siya po talaga ang nakabasag doon yun, Your Honor. Pero ngayon, tinitingnan ko Senator Estrada, meron dito 17,366. Meron po dito 18,315. Kung gawin na natin ito yung mga bawas sa kanya, kahit 20,000 natin gawin each, di 40,000. Opo. Sa isang taon, 60,000 ka mo, 60,000 minus 40,000. 20. Yung bang kaya naging 20,000? Meron pa po, Your Honor, na mga listahan pa po doon, Your Honor. Ito Listahan kasi ka? ito, December, ilang taon to? 2019 lang po, Your Honor, sa akin pumasok ng August 11 yan, ay August 12 ang start niyan, Your Honor, kasi yung August 11, sineldoan ko po siya dahil sa loob siya ng palengke nagtrabaho, iba yung sahod nun. Ang start, Paano naging 20 August nakalagay dito sa listahan mo December?
Ewan kung malabo ang mata ko, December to January nakalagay, oh. Ay, yung total balance na lang po yan, Your Honor, na nakalagay. Kaya nakalagay po yan balance na ng 2019 is 10,700, Your Honor. Hindi naman po pati ako ang nagagawa niyan, Your Honor, kundi yung mga kasamahan po nila, Your Honor. So, yung mga kaltas, yung mga kasamahan na rin niya ang gumagawa. Lahat po yung listahan na, Your Honor, hindi ko po sulat kamay yan, Your Honor. Sulat kamay ng mga kasamahan po nila. So, yung mga kasamahan niya ang nagkakaltas para sa'yo? Hindi po, Your Honor. Yung mga halimbawa, yung mga nagpapalista siya, yan po, kinakaltas po nila yan dyan. Sila po tagalista. Eh, bakit wala dito yung TV na basag? Andyan po. Hindi ko makita. Comsec, na-compute mo na? Wala dito yung TV. Picture, nandito. So, kahit ganito po yung computation nyo, tingnan nyo, 2021 ito. Hindi po ito 2019, 2021. Yung listahan nyo. October 2021. So, babalik tayo dun sa tanong ni Senator Estrada. Pinasweldo nyo ho siya? Opo. Di raw eh. Pinasweldo po, Your Honor. Nasweldo kayo, Manang LB? Hindi po, buat noong nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinusweldohan. Your Honor, nasusildo po siya lalo't pag nasama sa amin sa anniversary ng Kapitol. Kapag nalabas po kami, magkakasama po kami. May picture po kami yan na magkakasama kami Anniversary ng Kapitol po namin. Kasama po namin yan. po yung Capitol? Ang fiesta po ng Occidental Mindoro. Kasama po namin nalabas yan, Your Honor. Teka, paano tayo nagpiesta noon eh? COVID nga, lockdown. 2021, Your Honor, kasama namin nalabas po yan, Your Honor. Ito pa tayo, COVID lockdown pa noon, pandemic. Huli na po ng 2021. Bukas medyo maalwan na po sa amin, Your Honor, eh. Ng 2021 po, Your Huli, Honor. ng pulis, bawal lumabas noon. IATF, ano ba noon? Max, anong tawag doon? Quarantine, anong tawag doon? MECQ. MECQ. Nakakalimutan natin yung salita, MECQ. Ano ibig sabihin ng MECQ? Modified Enhanced Community Quarantine. Ayun, yung modified ay bawal nga magdikit-dikit eh, may espasyo sa paglabas ng social distancing, di ba? So, nag-celebrate pa kayo? Your Honor, ano po yun? November 2021, Your Honor. Ay, MECQ pa nga. Medyo maalwan na po sa amin nung time na yun, 2021 eh. Ganun ba? Opo. Magagalit yung IATF sa Mindoro. Paano nangyari yon? So, continuing the line of questioning of Senator Estrada, nagpasweldo kayo, hindi? Pasweldo po, Your Honor. Pasweldo. Lumabas pa, nag-violate pa kayo nung COVID-19 quarantine protocol, self-protocol. Nakalabas pa kayo. Na po, Your Honor. Bawal nga magbenta sa tindahan. Ikaw, Idol, ano masasabi mo sa bidyong ito? Sinong tama, sinong mali? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye-bye!